from a distance. So yan, kaya may awit na ganun. No? Dahil alam natin, no? Kaya mga kaibigan, gawin natin ang mabuti sa bawat isa. No? Lalong na, umpisahan natin sa bahay. No? Sa bahay, halimbawa sa bahay ay clean and orderly, gawin natin ang mabuti, naging maayos, walang sigawan, walang sisihan, walang sisihan kung anuman, kung di tanggapin ang buong buo. No? Walang pinapalayas yung anak dahil sa pagkakamali. No? So yan, intindihin, unawain, magpatawaran at pag-usapan ang lahat ng bagay. Kasi alam mo mga kaibigan, kahit anong hirap ng sitwasyon, anumang klaseng gusot, anumang kulay ng gusot na yun, pag-usapan, no? Napakaganda. Pero bago mag-usap, siyempre hingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. So Lord, gabayan po kami ng lahat na mamutawi sa aming bunganga ay katanggap-tanggap sa iyo at pati ang pagbulay-bulay ng aming puso. So yan, pag ang gagawin natin yan mga kaibigan, napakaganda siya, no? Dahil ito ay makatulong sa bawat isa sa atin, no? So walang sisihan. So yan mga kaibigan, no? So gawin natin ang mabuti. Unang-una sa tahanan. So pag ano naman, pag sa naalaala ko yung no, sa mga kapitbahay naman, no? So mayroong isang pamilya, no? Kasi dito sa atin, di ba, dikit-dikit siya, no? So ngayon, nag-usap yung mag-asawa. May nag-usap, sabi niya, Mami, wala na tayong sasaingin ngayon dahil hindi ko pa nakuha yung pera ko eh. Tapos alam niyo ba, ang ginawa ng isang nanay doon, narinig niya, narinig niya. Kaya maganda rin minsan na marinig natin yung karaingan niya. So ngayon, nagluto siya ngayon ng arroz caldo, no? Napakasarap yung arroz caldo, no? Linagyan niya ng, siyempre may manok yan. No? Tapos ano, di ba pag arroz caldo masarap, no? Sarap yung arroz caldo. So yung pagluto niya, siyempre nakikita ng mga anak, no? Sabi niya, bakit si Mami, bakit nagluto ng arroz caldo? Pinasarap niya pa, no? At saka maliban dyan, mayroong halong pagmamahal. Alam niyo ba pagkaluto ng arroz caldo ni Mami na yun? Nagkuha ng mas marami pa at ibigay sa kapitbahay. So, biro mo yan mga kaibigan. No? Napakatindi na ugali na ginawa niya ng mabuti ang kanyang kapitbahay. Sabi niya, ito po, baka pwede tikman nyo ang aking linuto. Yan, di ba? Napakaganda. No? So, ibig sabihin, mainit na mainit pa. Kinuha niya, hinati niya, at mas marami pa doon sa kapitbahay. Tapos sabi ng anak niya, Mami, bakit parang mas marami pa doon yung sa kapitbahay natin? Sabi niya, anak kasi, 4 sila eh. O 4 yung anak ng kapitbahay natin, bali 6 sila. So tayo lang naman ay 2 kayo, 4 lang po tayo lahat, no? So yun mga kaibigan, no? So yun ang isa sa halimbawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapitbahay, di ba? Napakaganda, no? So ibig sabihin, umpisa natin sa bahay. So ngayon yung mga anak ng mami na yun, nakita ang pagmamahal o yung pagmamalasakit ng kanyang mami sa kanilang kapitbahay. So of course, dahil nakita nila, paglaki nila, pag sila na rin ay mayroong mga asawa, may marong pamilya, siyempre gayahin na po nila kasi yun ay mga best practices, no? So yan, napakaganda, no? Napakaganda na ginawa niya, no? So yan, so mga kaibigan, tandaan po natin yung kwento na yung yan ay pinaka the best na practices ng isang kapitbahay na pag tayo ay magluto, mainit-init pa, ay bibigyan natin ang ating kapitbahay, no? Ibig sabihin na mula sa puso, no? So, lalong-lalo na, no? So, tulad, alam mo, parang ang aking puso ay parang sinasaksak ng kutsilyo, parang pinupukpok ng martilyo dahil sa narinig ko yung kwento na yan. So, yan, kaya, siyempre, no? Sa mga anak, ginagaya nila si Mami, no? Kaya ang Mami ay napakalaki ang impluwensya sa mga anak sa ginawa niya na yon, napakaganda, no? So, tandaan natin mga kapatid, ang ating Panginoon ay ating tagapagtanggol. Siya yung ating protector at pwede tayong manawagan sa Kanya anytime, no? So, yun, no? So, yan, sa kapitbahay. So, balit mayroon namang, no? Baliktaran naman, mayroon namang kapitbahay na
Yung unang ginawa ng kapitbahay naman sa taong ito ay linagyan siya ng ng hindi maganda, no? Doon sa harap ng kanyang bahay, linagyan ng hindi maganda, no? Ibig sabihin yung mga marumi, no? Pasensya na po sa mga kumakain. So, yung linagay doon, no? Subalit ang ginawa ng kapitbahay na yun ay ano siya, no? Hinayaan niya lang siya ang nag-ayos. Pangalawa, linagyan ngayon ng sako. Yung sako na yun ay mayroong doon na may bulok doon na hayop sa loob, no? So, ang ginawa ng kapitbahay naman yun, sa kalsada kasi wala pang simento, naghukay siya sa kalsada. Subalit wise yung tao na kasi linagyan niya muna ng abo bago niya buksan, linagyan niya ng abo. So, pag may abo kasi, no, kahit alam niya naman, no, pag may abo, kahit sa rep natin, no, linalagyan natin yan ng uling para ma-absorb yung anumang klaseng amoy doon ay ma-absorb.